Marshall Pick, Kabanata 4589. Pagbabalik ng pag-aalaga sa isang ugat. Sa huling pagkakataong bumalik siya sa Star Boundary, si Yang Kai ay nagdala ng 600,000 katao kasama niya at umalis sa embodiment sa Demon Realm. Ang embodiment ay nagtataglay ng katawan ng isang Stone Spirit Clansman at may kakayahang pinuhin ang lahat ng uri ng mga dumi, na ginagawa siyang perpektong kandidato para linangin ang Heaven Devouring Battle Law. Masasabing ang Heaven Devouring Battle Law ni Wu Kuang ay ginawa para lang sa Stone Spirit Clan, kaya matagal nang ibinahagi ni Yang Kai ang evil art na ito na lumalaban sa langit sa kanya. Ang ideya si Yang Kai kung paano nalutas ni Wu Kuang ang iba't ibang mga disbentahan na dulot ng paglinang ng Heaven Devouring Battle Law. Sinubukan niyang linangin ito sa Divine Armament World, at bagamat ang kanyang cultivation ay umunlad sa mabilis na bilis, mas mataas ang kanyang cultivation, mas mahirap para sa kanya na kontrolin ang kanyang ugali. Sa kabutihang palad, medyo napigilan ng kanyang makapangyarihang Dragon Vein ang side effects, kung hindi ay matagal nang nagdusa si Yang Kai sa cultivation dissonance. Matapos umalis sa Divine Armament World, hindi na nang ahas si Yang Kai na hawakan ang Heaven Devouring Battle Law, baka magulo ang kanyang isip at ugali. Ang dalawang universe world, ang Star Boundary at Demon Realm, ay magkapitbahay at medyo magkakasuwato. Sa pagtingin sa paligid, ang Demon Realm ay tila hindi masyadong nagbago, ngunit naramdaman ni Yang Kai ang isang masiglang-sigla mula sa Star Boundary. Nakita pa niya ang isang malaking canopy ng puno na nakatikip sa isang malawak na bahagi ng kalangitan sa tuktok ng isang mataas na bundok. Natural, ito ang lokasyon kung saan siya nagtanim ng World Tree Root. Sa paglipas ng mga taon, ang ugat ng World Tree ay lumago sa isang kahangahangang taas. Si Yang Kai ay ganap na hindi nakaimik. Ang World Tree na nakita niya sa primordial land ng Great Cosmological Realm ay hindi gaanong kalaki, kaya hindi niya alam kung paano ito lumaki ng ganito kalaki. Habang siya ay nawawala sa pag-iisip, isang pamilyar na aura ang mabilis na lumapit sa kanya. Lumingon si Yang Kai upang tumingin at nakita ang isang itim na liwanag na pumapasok sa kawalan at lumitaw sa kanyang harapan sa susunod na sandali. Nang mawala ang liwanag, ang ipinakitang figure ay ang embodiment. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumisi si Yang Kai at bumati. Matagal na tayong hindi nagkita. Bumalik ka na. Ngumiti din si embodiment at bumati sa umaalingaw-ngaw na boses. Bumalik na ako. Huminga ng malalim si Yang Kai. Ang pakiramdam ng pakikipag-chat sa kanyang soul clone ay medyo kakaiba. Sinuri siya ng embodiment mula sa itaas hanggang sa ibaba bago bahagyang itinaas ang kanyang kilay. Ang mga bagay na naranasan mo sa paglipas ng mga taon ay talagang kaakit-akit. Ang embodiment ay nabuo mula sa isang maliit na butil ng kaluluwa ni Yang Kai na pumasok sa katawan ng patay na Stone Spirit, kaya siya ay maituturing na kanyang soul clone. Hanggat ang distansya sa pagitan nila ay hindi masyadong malayo, natural na maaari silang makipag-usap sa isa't isa. Kaya, hanggat binuksan ni Yang Kai ang kanyang isip, makikita ng embodiment ang lahat ng naranasan niya sa mga nakaraang taon. Maraming panganib sa outer universe. Nang walang anumang pundasyon, maaari ko lamang ilagay ang aking buhay sa linya at makipagkompetensya. Nakangiting sagot ni Yang Kai. May humahabol ba sayo? Embodiment tumingin malalim sa walang laman. Tumanggo si Yang Kai. Hindi ko alam kung nakapasok na sila sa Great Territory na ito, ngunit dapat kang mag-ingat. Naging solemn na ang kanyang ekspresyon habang nagtanong. Kailan nagsimulang magbago ang Star Boundary? Sumagot si embodiment. Tingnan mo ang iyong sarili. Tumanggo si Yang Kai at sinisiyasat ang mga alaala ng kanyang soul clone nang walang bahid ng pagiging magalang, mabilis na naunawaan ang lahat. Bilang pangunahing katawan, natural na nakaka-espiya si Yang Kai sa mga karanasang pinagdaanan ni embodiment. Kahit na ang embodiment ay palaging nakalagay sa Demon Realm, ang Demon Realm at ang Star Boundary ay magkapitbahay na ngayon, kaya ang mga pagbabago sa Star Boundary ay natural na nasa ilalim ng kanyang atensyon. Ang mga pagbabago sa Star Boundary ay maaaring ilarawan bilang tahimik at hindi nakikita. Matapos itanim ni Yang Kai ang ugat ng World Tree, nakumpirma na ang World Principles ay naging matatag, at na ang Star Boundary ay hindi na nanganganib na masira, umalis siya kasama ang ilang daang libong tao. Ang kaligtasan ng buhay at paglago ng World Tree ay nakakonsumo ng malaking bahagi ng Star Boundary-wise world energy, kaya sa mga taon pagkatapos ng pag-alis ni Yang Kai, ang ambient world energy sa Star Boundary ay lubhang manipis at ang bilis ng pag-cultivate ng mga cultivator ay napakabagal. Sa katunayan, sa mga taong iyon, walang cultivator ang nakalusot at sumulong sa mas mataas na kaharian. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang taon, sinimulan ng World Tree na pangalagaan ang Star Boundary na nagpakain dito, na naging sanhi ng unti-unting pagdidikit ng world energy.
Ang nasirang universe world ay naging mas matatag at mas matatag. Bilang resulta, hindi lamang naging mas mabilis ang paglilinang, maging ang paggawa ng mga pambihirang tagumpay ay naging mas madali. Sa paglipas ng panahon, naging mas malinaw ang sitwasyong ito, at nang matuklasan ng mga tao ang pagbabagong ito, nagdiwang ang buong Star Boundary. Ang World Tree ay naging Divine Tree ng Star Boundary. Hindi mabilang na mga tao ang naglakbay sa mga bundok at ilog para lamang magbigay galang sa World Tree, kahit na nagbibigay ito ng mga handog bilang pasasalamat. Kamakailan lamang, maraming mga cultivator na may mahinang kakayahan ang nakapasok sa Emperor Realm, at ang mga dating nasa first grade Emperor Realm ay lahat ay nakalusot sa third grade, marami pa nga ang nakakaintindi sa sarili nilang Grand Dao at nag-condense ng kanilang Dao Seals. Kapansin-pansin ang sitwasyon ng mga bagong silang na sanggol. Noong nakaraan, kapag ang iba't ibang mga dakilang sekta ay kumuha ng mga disipulo, ito ay normal para sa isa sa bawat daan, o kahit 1,000 na isaalang-alang. Pagkatapos ng lahat, walang gaanong mga bata na angkop para sa paglilinang. Kahit na ang mga may mahinang kakayahan ay kinuha, hindi ito magbubunga ng anumang mga resulta pagkatapos gumastos ng maraming mapagkukunan sa kanila. Ngunit ngayon, kalahati ng mga bagong silang na sanggol ay angkop para sa paglilinang, isa sa 100 ay isang talento, at isa sa 1,000 ay isang kamanghamanghang. Noong sinabi ni Heihi dati na ang iba't ibang mga dakilang sekta ay nakakuha ng maraming magagandang panla, ito ang kanyang tinutukoy. Ang lahat ng ito ay salamat sa pag-aalaga ng World Tree. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai habang itinoon niya ang kanyang mga mata sa World Tree. Ang pag-aalaga ng World Tree ay hindi maaaring tubig na walang mga ugat. Nakakonsumo ito ng malaking halaga ng world energy noong ito ay lumalaki, kaya saan nagmula ang enerhiya na ginawa nito. Hindi siya tumingin ng mabuti ngayon, ngunit ngayon na siya ay masusing sinusuri ang World Tree, may nakita siyang ilang bakas, kahit na hindi ito masyadong malinaw. Sa isang pag-iisip, kumislap ang kanyang kaliwang mata at lumitaw ang isang gintong patayong balintataw. Demon Eye of Annihilation. Sa ilalim ng Demon Eye of Annihilation na ito, biglang naging malinaw ang paningin ni Yang Kai. Nakita niya ang hindi mabilang na hindi maipaliwanag na mga enerhiya na hinihigop ng World Tree, na nagiging sustansya para sa paglaki nito. Higit pa rito, may mga butil ng liwanag sa itaas ng malaking canopy ng World Tree, na nagiging purong world energy at kumakalat sa Star Boundary sa ibaba. Kaya ganyan yan, biglang naintindihan ni Yang Kai. Ang enerhiya na ibinalik ng World Tree ay talagang nagmumula sa Outer Universe mismo. Ang walang laman ng Outer Universe ay hindi ganap na walang laman at tiwangwang. Gayunpaman, kahit na ang isang makapangyarihang Heaven Opening Realm Master ay mahihirapang pinuhin at gamitin ang ambient energy na ito. Ito ay hindi isang problema para sa World Tree bagaman. Ang isa pang halimbawa nito ay ang 9 Heavenly Layers Grand Array sa Voidland na patuloy na sumisipsip ng kapangyarihan ng mga bituin at ginagawa itong enerhiya para sa regular na operasyon nito at sa kalaunan na paggamit. Gayunpaman, nakakaawa ang kahusayan ng 9 Heavenly Layers Grand Array pagdating sa pagsipsip ng enerhiya ng universo kumpara sa World Tree. Malinaw na nakikita ni Yang Kai na sa ilalim ng impluwensya ng World Tree, ang Power of the Stars ay aktibong dinadala patungo sa canopy nito mula sa lahat ng direksyon, anuman ang distansya. Sa madaling salita, ang enerhiya ng buong Great Territory na ito ay naiimpluwensyahan ng World Tree. Si Embodiment, na nasa malapit, ay napabuntong hininga din sa pagkabigla. Hindi napigilan ni Yang Kai ang kanyang sentido, kaya nakikita ng Embodiment kung ano ang nakikita ng kanyang Demon Eye of Annihilation. Hindi niya napigil ang umungol, kaya pala, kung magpapatuloy ito, iniisip ko kung ano ang mangyayari sa Star Boundary. Tinanggal ni Yang Kai ang Demon Eye of Annihilation at umiling. Hindi ko alam, ngunit hindi dapat ito maging masama. Hindi lamang ito magiging masama, sa hinaharap, ang bawat sulok ng Star Boundary ay magiging isang tunay na paraiso ng paglilinang. Ang paglilinang dito ay hindi mabilang na mas mabilis kaysa sa ibang Universe World o Spirit Province. Pinakalma ang sarili, idinagdag ni Yang Kai. Tatalakayin natin ang usapin ng World Tree mamaya. Sa ngayon, wala kaming masyadong oras, kaya babalik muna ako sa High Heaven Palace para makita ang mga magulang ko. Natatakot ako na magkakaroon ng malaking labanan sa lalong madaling panahon. Bagamat medyo malayo ang territory gate mula rito, mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Hanapin si Hua Qingxi at ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon para makapaghanda siya. Tumanggaw si Embodiment. Muling ginamit ni Yang Kai ang Space Principles habang kumikislap ang kanyang figure habang nawala siya sa lugar. Sa susunod na sandali, ang mag-asawa ay nakarating na sa kailaliman ng High Heaven Palace.
Nang walang anumang karagdagang komunikasyon, agad na lumipad si Embodiment at nagpadala ng mensahe kay Watching si upang talakayin ang mga mahahalagang bagay. Dumiretso si Yang Kai sa Spirit Peak kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. Mayroong kagubatan ng kawayan sa tuktok ng isang Spirit Peak, at isang makapal na espiritual na ambon ang pumuno sa hangin. Ilang pasulpat-sulpat na tunog ang nagmumula sa kagubatan. Pagdating ni Yang Kai dito, nakita niya ang isang grupo ng maliliit na bata na nakaupo na nakakrus ang paa sa isang clearing sa gitna ng dagat ng kawayan, lahat sila ay nakasuot ng uniforme ng High Heaven Palace. Ang maliliit na batang ito ay nakadilat ng husto ang kanilang mga mata habang nakatitig sila sa isang lalaking nasa harapan nila, nakikinig ng mabuti. Paminsan-minsan, ang isa sa mga maliliit na bata ay tila nakarinig ng isang bagay na hindi kapani-paniwala at umiling-iling, na parang nakatanggap sila ng ilang uri ng inspirasyon. Si Yang Yingfeng ay kasalukuyang nangangaral ng Dao. Nang makita ang eksenang ito, nabigo si Yang Kai na pigilan ang kanyang pagtawa. Kailan pa naging interesado ang kanyang ama sa gayong mga bagay? Noong nakaraan, hindi pa siya nakita ni Yang Kai na nangangaral ng Dao sa mga disipulo ng High Heaven Palace. Ngunit muli, ang kanyang ama ay dati lamang ay isang first-grade Emperor Realm Master habang marami sa High Heaven Palace ang may mas mataas na mga natamo sa cultivation kaysa sa kanya, kaya hindi na niya kailangang gugulin ang kanyang oras sa mga ganitong gawain. Ngayong nabuo na niya ang kanyang Dao Seal at ang kanyang cultivation ay umabot na sa limitasyon ng kapasidad ng Universe World, si Yang Yinfeng ay higit na kwalipikadong ipasa ang kanyang Dao sa mga batang disipulong ito. Hindi siya inistorbo ni Yang Kai at piniling manood ng tahimik. Ang pagkabalisa na naramdaman niya sa pagharap sa isang high-grade Heaven Opening Realm Master sa napakatagal na panahon ay tuluyan nang nawala at naging kalmado ang kanyang isip. Sa isang biglaang kalabog, ang loft sa likod ni Yang Yingfeng ay bumukas ang pinto nito habang ang isang figure ay nagmamadaling lumabas, nakatingin sa paligid na nakadilat ang mga mata. Nakabalik na ba ang ating anak? Matapos maputol, malungkot na sumimangot si Yang Yingfeng, ngunit naunawaan ang dinamika ng kapangyarihan sa kanyang relasyon sa kanyang asawa, matalino siyang nagpasya na lunukan ang kanyang galit at masungit na sinaway. Ang mabahong brat na iyon ay gumagala sa outer universe na gumagawa ng who knows what with who knows. Sino? Paano siya nakabalik? Sumimangot si Dong Suzu at tumingin sa paligid. Kakaiba, malinaw na naramdaman ko. Bago pa man siya makatapos magsalita ay bigla siyang napatingin sa isang direksyon. Si Yang Kai ay walang imak. Siya ay kasalukuyang 6th grade Heaven Opening Realm Master, at pumunta siya rito habang itinatago ang kanyang presensya. Hindi pa banggitin si Dong Suzu, isang Emperor Realm Cultivator lamang, kahit isang 5th grade Heaven Opening Realm Master ay maaaring hindi siya matuklasan dito. Gayunpaman, naramdaman siya ni Dong Suzu. Ito ba ang ugnayan ng isang ina at anak? Ang uri ng koneksyon na walang kinalaman sa paglilinang ng isang tao, o sa kanilang lakas, ngunit isa na likas na nabuo pagkatapos gumugol ng 10 buwan sa pinakamatalik na pakikipag-ugnayan na posible sa pagitan ng isang buhay at isa pa. Sa isang pag-iisip, lumitaw si Yang Kai at tinitigan si Dong Suzu, na nakangiting higit pa sa isang bulaklak sa kaluwalhatian ng umaga. Natigilan si Dong Suzu at mabilis na nabasa ang kanyang magagandang mata. Siya ay sumigaw sa tuwa at sumugod kay Yang Kai na kasing bilis ng hangin, niyakap siya ng mahigpit. Siya ay isang maliit na babae, mas maikli kaysa kay Yang Kai sa pamamagitan ng isang buong ulo, ngunit sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Kai ang isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng pangangalaga at kaligtasan, na para bang bumalik siya sa panahong siya ay nasa sinapupunan pa ng kanyang ina. Hangin man o ulan, lagi siyang nandyan para kanlungan at protektahan siya mula sa bagyo. Dahan-dahan ding tumayo si Yang Yingfeng at tumingin, kinusat ang kanyang mga mata na para bang natatakot siyang may nakikitang mga bagay. Martial Peak, Kabanata 4570. Kaaya-ayang sorpresa. Ang grupo ng maliliit na bata sa ibaba ay walang ideya kung ano ang nangyayari, kaya lahat sila ay sinundan ng tingin ni Yang Yingfeng at ibinalik ang kanilang mga ulo upang tumingin ng may pagtataka. Bumalik na siya, bumalik na talaga ang anak ko. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay binitawan ni Dong Suzu si Yang Kai at hinawakan ito sa braso, tumatalon-talon na parang batang babae, umiiyak at tumatawa ng sabay. Matapos siyang maingat na pagmasdan saglit, bigla niya itong hinayla sa kanyang yakap. Ina. Marahan na tumawag si Yang Kai nang maramdaman niyang mabilis na nabasa ang kanyang damit. Bahagya niyang itinaas ang kanyang kamay at marahang tinapik ang nanginginig na balikat ni Dong Suzu. Sa wakas ay nakabawi si Dong Suzu mula sa kanyang malaking sorpresa pagkaraan ng ilang sandali at itinaas ang kanyang ulo upang matuyo ang kanyang mga mata.
Magiliw niyang tinitigan si Yang Kai habang tinatapik ang mga braso at binti nito upang matiyak na hindi siya nasaktan bago bumantong hininga. Lumapit din si Yang Yingfang at pinalaki si Yang Kai bago bahagyang umubo. Bumalik ka na, mabilis na binati ni Yang Kai. Ama, bahagyang tumango si Yang Yingfang at tumingin sa likuran niya. Mag-isa, nakangiting sinabi ni Yang Kai. Si Soyan at ang iba pa ay pawang nagtatanim sa Voidland. Kumaway si Yang Yingfang. Hindi ako nagtatanong tungkol sa mga asawa mo. Medyo nalilito si Yang Kai. Kung hindi niya tinatanong si Soyan at ang iba pa, sino ang tinatanong niya? Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsasakatuparan, sumagot siya. Si Zue ay nasa liblib na pagmumuni-muni sa Voidland ngayon, ang kanyang paglilinang ay mabilis na umuunlad. Hindi kailangang mag-alala ni Ama. Pinandilatan siya ni Yang Yingfang ng masama bago nagtanong sa marangal na tono. May mga apo na ba ako pagkatapos ng maraming taon o wala? Kaya iyan ang tinatanong niya. Sa sandaling sabihin ito ng kanyang asawa, maging si Dong Suzu, na kanina pa umiiyak, ay naningkit ang kanyang mga tainga at tinitigan si Yang Kai nang may nagbabagang tingin. Ang mukha ni Yang Kai ay puno ng pagkakasala habang siya ay awkward na sumagot. Sinisikap ng iyong anak ang kanyang makakaya. Galit na galit si Yang Yingfang. Ikaw na walang magawang munting bastos, napakarami mong asawa ngunit hindi ka man lang makapagpamana ng isang tagapagmana para sa amin. Ano ang maaasahan ko sa iyo? Gusto mo bang magkaanak kami ng iyong ina ng little brother o little sister upang palakasin ang ating pamilyang Yang? Hinampos ni Dong Suzu ang likod ni Yang Yingfang, na nagdulot ng malakas na tunog habang namumula siya. Anong kalokohan ang iyong binubulales? May mga bata dito. Nang lumingon si Yang Yingfang, nakita niya ang isang grupo ng maliliit na bata na nakatingin sa kanya, kaya hindi siya nakapagpatuloy. Kumaway siya sa grupo ng maliliit na sisiw, na nagsasabi, iyan na ang katapusan ng aralin ngayon. Pagbalik mo sa iyong silid, dapat mong suriin ang iyong natutunan. Huwag kayong magpapabaya. Ang lahat ng mga bata ay tumayo at sa ilalim ng direksyon ng isa sa mga mas malaki na tila pinuno nila, at nagbigay ng maayos na pagyuko. Maraming salamat, Master Ancestor. Bagamat bata pa ang grupo ng mga bata, napakahusay ng kanilang mga ugali. Pumila sila sa dalawang hanay at naglakad pababa ng bundok. Nang madaanan nila si Yang Kai, yumuko rin silang lahat kay Yang Kai. Si Yang Kai, habang pinapanood silang umalis, ay itinaas ang kanyang kilay at pinuri. Magagaling talaga silang mga panla. Ngayon pa lang ay palihim niyang inusisa ang mga kakayahan ng mga batang ito. Bagamat hindi siya nagsagawa ng kompletong pagsusuri, nang walisin niya ang kanyang divine sense sa kanila, nalaman niyang ang bawat isa sa kanila ay may malinaw na pag-iisip at natatanging kakayahan. Kung walang nangyaring mali, lahat sila ay madaling makakarating sa Emperor Realm. Sumulyap sa kanya si Yang Yingfang. Kung maaari kang mag-aral ng isa, sigurado ako na ito ay mas mahusay kaysa sa sino man sa kanila. Hindi nang ahas si Yang Kai na magsabi ng kahit ano. Sa kabutihang palad, ang puso ng kanyang ina ay nakaramdam ng sama ng loob para sa kanya at muli niyang sinampal si Yang Yingfang. Ang ating anak ay halos hindi na magkaroon ng pagkakataon na bumalik, bakit ka nagbubuga ng napakaraming kalokohan? Pagkasabi nito, lumingon siya kay Yang Kai at umalma. Huwag pansinin siya at sumama ka sa ina. Siguradong nagdusa ka sa labas. Bakit ang laki ng ipinayat mo? Naiwan sa labas, nag-iisa, ang mukha ni Yang Yingfang ay puno ng panghihinayang. Pinalo niya ang kanyang dibdib at itinadyakan ang kanyang mga paa. Ang isang mapagmahal na ina ay gumagawa ng isang basura. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pamilya ng tatlo ay nagsimulang masayang nag-uusap sa loob ng bahay na kawayan bago sa wakas ay sinabi ni Yang Kai. Bumalik ako sa pagkakataong ito para tingnan ang iyong sitwasyon. Sinabi ni Hihi na pareho kayong napawi ang inyong mga dawsil. Sumagot si Dong Suzu, tumango. Totoo iyan. Eto na, dapat kong pasalamatan si Senior Hihi. Kung hindi dahil sa kanyang maingat na paggabay sa lahat ng mga taon na ito, hindi namin malalaman kung paano bubuuan ang ating mga dawsils. Sa Inner Universe, ang Emperor Realm ay ang limitasyon. Sa pamamagitan lamang ng paglaya mula sa kadena ng Universe World ay maaabot ng isa ang mas mataas na martial daw. Walang alinlangan na tama ang pinili ni Yang Kai noong pinili niyang umalis sa Heihi para bantayan ang Star Boundary at ang Demon Realm. Sa pinakakaunti, sa ilalim ng kanyang patnubay, ang kanyang mga magulang ay matagumpay na na-condensed ang kanilang mga dawsils. Hayaan mo akong tingnan. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at hinawakan ang pulso ni Dong Suzu, nilubog ang kanyang kamalayan at maingat na sinusuri ito. Ilang sandali pa, isang pagtataka ang bumungad sa mukha ni Yang Kai. Nag-aalalang tanong ni Dong Suzu. Anong problema? May problema ba? Matapat na sumagot si Yang Kai. May mali,
ngunit hindi ito masama, ngunit isang magandang bagay. Magsasalita na rin ako pagkatapos tingnan ang kay ama. Gamit ang parehong pamamaraan, sinuri ni Yang Kai ang dawsil ni Yang Yingfang at ang sorpresa sa kanyang mukha ay naging mas maliwanag. Dahil ito ay isang magandang bagay, magsalita ka. Pinitik ni Yang Yingfang ang kanyang manggas. Saglit na nag-isip si Yang Kai bago sumagot. Tiyak na sinabi ni Hehe sa iyo ang tungkol sa ilang bagay, kaya dapat alam mo ang tungkol sa iba't ibang grado ng Heaven Opening Realm. Sina Yang Yingfang at Dong Suzu ay parehong tumanggo. Natural. Ipinagpatuloy ni Yang Kai. Ang grado ng Heaven Opening Realm Master ay tumutukoy sa kanilang lakas, habang ang kanilang paunang grado ay tinutukoy ng mga grado ng element powers na kanilang nakondense. Ang element powers ay pinaikli sa pamamagitan ng pagpipino ng isang kompletong hanay ng Yin, Yang, at ang 5 elements. Kung mas mataas ang grado ng elements na nakondense, mas mataas ang grado ng isa kapag nakapasok sila sa Heaven Opening Realm. Siyempre, kung mas mataas ang grado ng material na gusto mong pinuhin, mas matatag ang iyong dawsil. Binuod ni Yang Yingfang. Ang dawsil ang pundasyon para maabot ang Heaven Opening Realm. Tama, mataimtim na tumanggo si Yang Kai. Sa mas madaling salita, pagkatapos na makondense ng isang Emperor Realm Cultivator ang kanilang dawsil, ang kanilang landas sa hinaharap ay karaniwang itinakda. Mula sa puntong iyon, kung anong grado sa Heaven Opening Realm ang maaari nilang maabot ay ganap na nakasalalay sa kung gaano kataas ang pagkakasunod-sunod ng mga elemento ng kanilang dawsil. Sinabi ni Hehe na ang iyong ama at ako ay makakarating sa 4th grade Heaven Opening Realm ng may katiyakan, habang ang 5th order ay posibleng ngunit may mga panganib, kaya hiniling niya sa amin na hingin ang iyong opinyon. Medyo hindi mapakali si Dong Suzu kay Yang Kai. Ang 4th grade Heaven Opening Realm ay hindi isang high grade. Tumanggo si Yang Kai. Ito ang ikinagulat ko. Alam na alam niya ang kakayahan ng kanyang ama at ina. Noong una silang naging Emperor Realm Cultivator, gumugol siya ng malaking pagsisikap at mapagkukunan upang matulungan sila. Sa kanyang palagay, kahit na mabilis na umunlad ang pagtatanim ng kanyang ama at ina dahil sa World Tree, at matagumpay pa nilang nakondensed ang sarili nilang mga dawsils, mabuti kung maabot nila ang 3rd grade. Kahit na ang 3rd grade Heaven Opening Realm ay nasa low grade, ito ay nasa Heaven Opening Realm pa rin, gayunpaman. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, ang kanyang mga magulang ay ganap na may kakayahang maabot ang 4th grade o 5th grade. Ito ay isang malaking kasiya siyang sorpresa. Talaga bang napakahimala ang pagpapakain ng World Tree? Matapos ipaalam sa kanyang mga magulang ang kanyang iniisip, sa wakas ay naunawaan na nila kung ano ang tinatawag na magandang bagay na ito. Anong grado mo ngayon? Curious na tanong ni Yang Yingfang. Bagamat nararamdaman niya na si Yang Kai ay sumulong sa Heaven Opening Realm, hindi niya masabi ang kanyang grado. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa kanilang paglilinang ay masyadong malaki. 6th grade. Agad na tuwang-tuwa si Dong Suzu. Sinabi ko sa iyo na tiyak na hindi mababawasan ang grado ng iyong anak. Sa 6th grade Heaven Opening Realm, maaari pa siyang maging 8th grade master sa hinaharap. Higit pa rito, kung makakakuha siya ng Heaven Opening Pills na gawa ng Universe Furnace, hindi imposibleng maabot ang pinakatuktok at maging isang 9th grade master. Nagulat si Yang Kai. Ina, alam mo pa ang tungkol sa Universe Furnace. Ipinagmamalaki ni Dong Suzu. Hindi namin sinayang ang aming oras sa lahat ng mga taon na ito. Maraming sinabi si Senior Hehe sa amin tungkol sa labas ng mundo. Ikinaway ni Yang Yingfang ang kanyang kamay at sumingit. Tama na, tingnan mo muna ako at ang iyong ina. Sa tingin mo, dapat ba tayong makapasok sa 4th grade, o dapat naming subukan para sa 5th grade? Nakangiting sumagot si Yang Kai. Ang limitasyon ng 4th grade ay ang 6th grade habang ang limitasyon ng 5th grade ay ang 7th grade. Ang isa ay nagtatapos sa mid-grade, habang ang isa ay umabot sa high grade, at may napakalaking agwat sa pagitan ng dalawa. Dahil may pag-asa, natural na dapat mong subukang makapasok sa 5th grade. Ama, ina, huwag mag-alala, maaaring may ilang mga panganib kung ang iba ay susubukan na makalusot tulad nito, ngunit ang aking Void Land ay mayroong Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, kaya hindi na kailangang matakot. Sa kasamaang palad, wala na siyang Divine Well Water sa kanyang pag-aari, kung hindi, kung ibibigay niya ito sa kanyang mga magulang, walang panganib para sa kanila na makapasok sa 5th grade. Ang dawsils ng kanyang ama at ina ay medyo matatag, at ang sinabi ni Hehe ay karaniwang tama. Sa katunayan, sila ay medyo kulang sa pagsubok para sa 5th grade, ngunit ito ay hindi masyadong malayo. Siyempre, kung gusto nilang makapasok sa 6th grade, magiging imposible kahit na mayroon silang Dao Divine Water. Maaring walang ideya sina Yang Yingfang at Dong Suzu kung ano ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, ngunit dahil sinabi iyon ni Yang Kai,
natural na hindi nila ito pagdududahan. Agad na nagpa siya si Yang Yingfang. Mabuti, tulad ng sinabi mo, susubukan naming mag-ina ng iyong ina na makapasok sa 5th grade. Sa hinaharap, kung may manggahas na mangbuli sa atin, bubugbugin natin sila. Ihahanda ko ang mga materyales para sa inyong dalawa, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Tila may naramdaman si Dong Suzo at kumunat ang kanyang noo. Kakabalik mo lang, pero gusto mong umalis ka agad. Saglit na nag-alinlangan si Yang Kai bago nagpas siyang magpaliwanag ng totoo. Nang dinala ni Hihi si Lanzon para hanapin ako sa pagkakataong ito, na aksidente siya. Nalaman ng isang malakas na kaaway ang lokasyon ng Star Boundary at pinagnanasaan niya ang World Tree, kaya nagmamadali siya habang nag-uusap kami, na gustong saktan ang Star Boundary. Kailangan ko siyang pigilan. Kahit na ang bagay na ito ay maaaring itago ng ilang sandali, hindi ito maaaring itago magpakailanman. Kung mapahintol nila ang Heavenly Sword Palace sa Territory Gate, ayos lang. Ngunit kung hindi nila magagawa, si Zuo Quanhui ay papatayin ang kanyang daan patungo sa Star Boundary. Kung sumiklab ang isang mahusay na labanan ng walang anumang paunang babala, lalo lamang itong mag-aalala kay Dong Suzo. Agad na nagtanong si Dong Suzo na kinakabahan. Kumusta ang kultibasyon ng kaaway na ito kumpara sa iyo? Mas malakas siya kaysa sa akin, ngunit mas marami kaming tao kaysa sa kanya, kaya hindi kailangang mag-alala ni Ina. Pag-aliw ni Yang Kai, lalong nag-alala ang ekspresyon ni Dong Suzo. Nasa 6th grade ka na, kung mas malakas siya kaysa sa iyo, hindi ba't isa na siyang 7th grade master? Sinabi ni Yang Yingfang. Dahil ang isang malakas na kaaway ay dumating, walang silbi ang pag-aalala tungkol dito. Napakalakas ng Great Demon God noon, pero pinatay pa rin siya. Kinamumuhian ko lang at ang iyong ina na ang aming lakas ay masyadong mababa sa ngayon kaya't hindi ka namin matulungan. Maaari kang pumunta at harapin ang kalaban ng walang pag-aalala. Kami ng nanay mo ang bahala sa Star Boundary. Salamat ama, tumayo si Yang Kai. Ang oras ay mahalaga, kaya hindi ka na mapaglilingkuran ng iyong anak, mangyaring mag-ingat. Pagkasabi niya nun, lumuhad siya at yumuko. Mabilis siyang tinulungang tumayo ni Dong Suzo at pinaalalahanan siya ng may luha. Mag-iingat ka, malamig na ngumuso si Yang Yingfang. Kung hindi siya nag-iwan ng tagapagmana para sa aking Yang family, paano siya mangangahas na mamatay? Walang magandang lumalabas sa bibig ng aso. Tinitigan siya ng masama ni Dong Suzo. Ngumiti si Yang Kai at ikinulong ang kanyang kamao. Aalis muna ang anak na ito. Sa dami ng Space Principles, nawala siya sa lugar. Iniunat ni Dong Suzo ang kanyang kamay at walang ibang kinuha kundi hangin. Pakiramdam niya ay may nawawalang piraso ng kanyang puso, at napuno ito ng kalungkutan. Sa susunod na sandali, biglang lumitaw si Yang Kai sa loob ng main hall ng High Heaven Palace. Saglit na nagulat si Hua Qingxi bago siya mabilis na masayang tumayo. Martial Pick, Kabanata 4571. Pagtambang. Palace Master. Si Hua Qingxi ay eleganteng yumuko. Tumanggo si Yang Kai. Alam mo ba ang tungkol sa sitwasyon? Tumanggo si Hua Qingxi bilang pagsang-ayon. Ibinalita na sa akin ni Sir Embodiment. Kung kailangan ng Palace Master ng kooperasyon ng High Heaven Palace, mangyaring magtanong. Umiling si Yang Kai. Sa digmaang ito, lahat ng kalahok ay isang Heaven Opening Realm Master, kaya hindi makakatulong ang Star Boundary. Kailangan mo lang alagaan ang sarili mo. Same time na sinabi ni Hua Qingxi. Naiintindihan ko, kung gayon mangyaring mag-ingat. And, hayaan mong tingnan ko ang iyong dawsil. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at inilagay ito sa kanyang noo. Mabilis na ni-relax ni Hua Qingxi ang kanyang isip at katawan, na nagpapahintulot kay Yang Kai na suriin siya. Ilang sandali pa, binawi ni Yang Kai ang kanyang kamay at ngumiti kay Hua Qingxi. Kahanga-hanga, maaari kang direktang umaban sa 5th grade Heaven Opening Realm sa hinaharap. Bagamat mayroon siyang haka-haka sa kanyang isipan matapos imbestigahan ang sitwasyon ng dawsils ng kanyang mga magulang, sa wakas ay nakumpirma ito pagkatapos suriin ang dawsil ni Hua Qingxi. Ang kakayahan ni Hua Qingxi ay walang alinlangan na mas mahusay kaysa sa kanyang mga magulang. Ang mga dawsils ng kanyang mga magulang ay sapat na matatag upang i-condense ang 4th grade elements, o maging ang 5th grade elements, kaya walang dahilan para hindi magawa ni Hua Qingxi. Gaya ng inaasahan, ang dawsil ni Hua Qingxi ay mas matatag kaysa sa kanyang mga magulang. Sa madaling salita, ang panganib na makapasok sa 5th grade Heaven Opening Realm ay karaniwang hindi umiiral para sa kanya. Mayroon pa bang ibang tao sa Star Boundary na nag-condense ng kanilang dawsils? Tanong ni Yang Kai. Umiling si Hua Qingxi. Sa ngayon, ang iyong mga magulang, ang aking sarili, at ang Palace Master na si Lanzon. Kaming apat lang.
Noong huling umalis si Yang Kai sa Star Boundary, karaniwang isinama niya ang lahat ng Emperor Realm Masters sa isang iglap, at ang mga natira ay hindi masyadong malakas. Bagamat ang paglilinang ng mga cultivator ng Star Boundary ay mabilis na tumaas sa lahat ng mga taon na ito kasama ng pagpapakain ng World Tree at ang pagbawi ng Star Boundary, ang paglilinang ay nangangailangan pa rin ng ilang oras. Magagawa lamang ng Star Boundary Cultivator na paikliin ang kanilang dowsil sa pamamagitan ng pagtataas ng kanilang cultivation sa rurok ng Emperor Realm. Tungkol naman sa kalagayan ni Lanzon, walang oras si Yang Kai para maingat na imbestigahan ito noong panahong iyon, ngunit pagkatapos pag-isipan ito, kumpara kay Hua Qingxi, ang kanyang kakayahan ay nangunguna na. Ang bagay na ito. Gustong sabihin ni Yang Kai na ang bagay na ito ay dapat itago sa ngayon, ngunit pagkatapos ay naalala niya na ang Heavenly Sword Union ay malapit na sa kanila, at kung hindi niya mapigilan ang mabigat na kaaway na ito, siya ay mapapahamak. Sa oras na iyon, kahit na ang Star Boundary ay nahihirapang mabuhay, kaya mabilis siyang nagbago ng isip at sinabing, "Hintayin ang aking pagbabalik." Tumanggo si Hua Qingxi sa kanyang pangunawa. Binigyan ni Yang Kai ang embodiment ng ilang karagdagang tagubilin bago kumuha ng space beacon at subukan ito. Gaya ng inaasahan, hindi siya direktang nakabalik sa territory gate. Bagamat pinahintulutan ng space beacon ang mga tao na agad na mag-teleport mula sa isang beacon patungo sa isa pang ipinarace nito, mayroon pa ring limitasyon sa kanilang saklaw. Ang territory gate ay trilyong kilometro ang layo mula sa Star Boundary, isang distansyang lampas sa limitasyon nito. Ang dahilan kung bakit siya agad na nakabalik sa Star Boundary mula sa Territory Gate ay walang alinlangan dahil sa kanyang koneksyon sa Star Boundary mismo. Katumbas ito ng kapangyarihan ng Star Boundary na humihila sa kanya pabalik, ngunit imposibleng gamitin ang prosesong ito sa kabaligtaran. Walang lugar para humiram siya ng lakas sa panig ng Territory Gate kung tutuusin. Gayunpaman, ito mismo ang gusto niya. Bagamat hindi dapat makarating ang Heavenly Sword Union sa Great Territory ng Star Boundary bago siya, kinailangan ni Yang Kai na mag-ingat upang maging ligtas. Habang pabalik sa Territory Gate, maaari din niyang imbestigahan ang ruta. Sa isang iglap, umalis si Yang Kai sa High Heaven Palace at dumating sa kaibuturan ng kawalan, nagmamadaling patungo sa Territory Gate. Paminsan-minsan, naglalagay si Yang Kai ng space beacon para sa mga emergency. Habang nasa daan, ang lahat ay kalmado at mapayapa, at walang palatandaan ng sinumang cultivator ng Heavenly Sword Union, na naging dahilan upang dahan-daang magpahinga si Yang Kai. Matapos mag-iwan ng isang dosen ng mga space beacon, sa wakas ay bumalik si Yang Kai sa Territory Gate. Agad na napansin ng Heaven Opening Realm Masters ng Voidland na naghihintay sa Territory Gate ang pagbabalik ni Yang Kai, kaya pinalibutan siya ni Zhang Wuhen at ang iba pa at nag-aalalang nagtanong. Ayos lang ba ang lahat sa panig ng Star Boundary? Inayos ni Yang Kai ang kanyang mga iniisip at sinabi sa kanila ang lahat ng natutunan niya. Marami sa mga Great Emperor ang nagulat. Magaling iyan. Napangiti si Mo Huang ng maluwag. Ang World Tree ay talagang napakaganda. Hindi lamang nito kayang lunukan ang star power at walang bisa upang mapangalagaan ang world energy ng Star Boundary, maaari pa itong pahintulutan ang isang tao na maglinang ng mas madali at mapawi ang isang mas malakas na dowsil. Si Duan Hongchen ay nabighani din. Kung ganoon nga, hindi ba't ang Star Boundary ay magsilang ng maraming panla ng Heaven Opening Realm sa hinaharap? Si Zhang Wuhen, sa kabilang banda, ay medyo nag-aalala. Ang kapalaran at kasawian ay magkasama, kung hindi natin ito hahawakan ng mabuti, ang malaking kayamanan ay maaaring maging kapahamakan. Huwag kalimutan kung bakit pupunta si Zhuo Quanhui sa Star Boundary. Lahat ng Great Emperor ay mabilis ang talino, kaya nang marinig nila ang mga salita ni Zhang Wuhen, paanong hindi nila malalaman kung ano ang kanyang inaalala. Parang isang balde ng malamig na tubig ang ibinuhos sa lahat ng pananabik sa kanilang mga puso, na nagpakalma sa lahat. Kailangan nating itago ang mga pagbabago sa Star Boundary. Mataimtim na tiningnan ni Zhang Wuhen si Yang Kai. Kung hindi, natatakot akong maging ang Cave Heavens at Paradises ay maging sakam. Kahit na may mahinang kakayahan ni Yang Yingfeng at Dong Suzu, mayroon na silang mga kwalifikasyon para makapasok sa 4th grade o maging sa 5th grade Heaven Opening Realm. Kung ang isang tunay na nangungunang talento ay lumaki sa Star Boundary, magiging napakadali para sa kanya na sumulong sa 6th grade, at posibleng maging posible para sa isang heaven-defying genius na maabot ang 7th grade. Ang kasalukuyang Star Boundary ay matatawag na lang na duyan para sa Heaven Opening Realm Masters. Madali itong makagawa ng malaking bilang ng Heaven Opening Realm Seedlings, at ito ay simula pa lamang.
Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring maging ng star boundary kung bibigyan ng mas maraming oras? Ang sinabi ni Zon Woohen ay tiyak na hindi pagmamalabas. Kung ang Cave Heavens and Paradises ay nalaman ang tungkol sa sitwasyon ng star boundary, lahat ay malamang na nais na kumuha ng bahagi nito. Sa oras na iyon, magiging star boundary pa rin ba ang star boundary? Hindi pa banggitin, nandoon pa rin ang World Tree sa star boundary. Bagamat ang World Tree ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pamumangga, sino ang makatitiyak na hindi ito magbubunga ng mga World Fruit pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon? Ito ang tanging kayamanan na lumalaban sa langit sa mundo na maaaring magpapahintulot sa isang Heaven Opening Realm Master na direktang isulong ang isang grado ng walang anumang side effects, pati na rin dagdagan ang kanilang natural na limitasyon. Sino ang hindi magnanasa sa gayong kayamanan? Habang nagsasalita si Zon Woohen, walang kamali-mali siyang napatingin kina Chingkoy at Su Yingzhou. Ang mga puwersa ng Voidland ay ganap na binubuo ng kanilang sariling mga tao, kaya itatago nila ang lahat ng mga lihim sa kanilang sarili kung mayroon man. Ang tanging dalawang tagalabas ay sina Chingkoy at Su Yingzhou mula sa Yinyang Cave Heaven. Si Senior Brother Ching at Senior Sister Su ay parehong mapagkakatiwalaang tao, ipaalala ko sa kanila mamaya. Sabi ni Yang Kai, umiling si Zon Woohen. Natatakot ako na ang bagay na ito ay hindi magiging kasing simple ng iniisip mo. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga disipulo ng Yinyang Cave Heaven. Bagamat mayroon silang ilang pakikipagkaibigan sa iyo at handang magtago ng ilang sikreto para sa iyo, palaging may mga pagbubukod. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Dumating sina Senior Brother Ching at Senior Sister Su upang tulungan ang Voidland sa oras ng pangangailangan nito, hindi natin sila basta-basta mapatay para patahimikin sila. Umiling si Zon Woohen at sinabing, natural, hindi ko hinihiling sa iyo na gawin mo ang isang bagay na walang utang na loob. Ang gusto kong sabihin ay sa halip na hayaan silang itago ang sitwasyon ng star boundary mula sa Yinyang Cave Heaven, mas mabuting ipaalam sa kanila ang katotohanan at gamitin ang kapangyarihan ng Yinyang Cave Heaven para protektahan ang star boundary. Mabilis na sumabad ni Mo Huang. Hindi, lumingon si Zon Woohen upang tumingin sa kanya, kung saan ipinaliwanag ni Mo Huang. Ang Yinyang Cave Heaven ay isa sa 36 na Cave Heavens. Ang gayong malaking entidad ay dapat magkaroon ng sarili nitong mga paksayon. Sina Chingkoy at Su Yingzhou ay bahagi ng angkan ni Shu Linggang, at sa katayuan ng isang manugang ng Yinyang Cave Heaven, natural na tinitingnan ni Shu Linggang si Yang Kai sa isang paborebleng liwanag. Para sa maliliit na bagay, ang lahat ay madaling pag-usapan, ngunit natatakot ako na ang iba pang high-grade Heaven Opening Masters ng Yinyang Cave Heaven ay may iba pang intensyon. Paano kung ang taong ipinadala ng Yinyang Cave Heaven para mag-imbestiga ay hindi si Shu Linggang? Ito rin ay isang problema, na naging dahilan upang ang lahat ay mahulog sa pagmumuni-muni. Pumalakpak si Yang Kai at inilihis ang paksa. Pag-usapan natin ito mamaya. Sa ngayon, ang kailangan nating harapin ay ang Heavenly Sword Union at Zuo Quanhui. Kung tama ang hula ko, dapat ay darating na sila kaagad. Bahagyang tumango ang lahat ng Great Emperor. Mabuti, 20 na 6th grade masters at 1,300 cultivators sa ibaba ng 6th grade, halos lahat ng Heaven Opening Realm Masters mula sa Voidland, ay tahimik na naghihintay sa pagtambang sa labas ng Territory Gate para sa Heavenly Sword Union. Ngayon na ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito, hindi na kailangan pang itago ang kanilang lakas. Itinago ni Yang Kai ang Iron Blood Great Emperor at ang iba pa para mahuli si Zuo Quanhui nang walang bantay. Gayunpaman, habang nagpaplano ang tao, tumatawa ang langit. Sina Heihi at Lanzan ay naaksidente, at nalaman ni Zuo Quanhui ang lokasyon ng Star Boundary at ang World Tree. Ang larangan ng digmaan ay hindi may iwasang lumipat mula sa Void Territory patungo sa teritoryo ng Star Boundary. Sa labanang ito, tiyak na ibibigay nila ang lahat. Sa labanang ito, mamamatay ang isang panig. Ang bagong advanced na 6th grade Heaven Opening Realm Master ay natural na hindi na may tatago. Ang paghihintay ay ang pinakamalaking pagpapahirap. Sa loob ng kalahating buwan, nanatiling tahimik at kalmado ang Territorio Gate. Halos maghinala si Yang Kai na mali ang kanyang paghuhusga at walang intensyon si Zuo Quanhui na pumunta sa Star Boundary, o kung hindi, bakit hindi niya nakita ang kanyang anino kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Gayunpaman, nagkaroon ng marahas na pag-akyat ng enerhiya pagkalipas ng ilang araw. Nang imulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata, nakita niya ang Territory Gate na kumikinang at isang napakalaking ilusyon na multo na unti-unting lumalabas mula rito. Nandito na sila.
Nanlaki ang mga mata ni Yang Kai habang itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag ang Asher Dragon Spear. Kasabay nito, napansin din ng lahat ng Heaven Opening Realm Masters ng Voidland ang mga pagbabago sa Territory Gate at nagsimulang magpaikot sa kanilang World Force. Sa isang iglap, nagsimulang manginig at madistorbo ang kawalan. Ang nakita ng lahat ay ang Heavenly Sword Union ng Heavenly Sword Palace na lumalabas mula sa Territory Gate. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Heavenly Sword Palace ay nagmamadaling lumabas, pumasok sa Great Territory kung saan matatagpuan ang Star Boundary. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat at baliw na itinulak ang kanyang World Force habang sumisigaw. Patayin! Isang Golden Crow ang sumigaw nang sumikat ang isang Great Sun sa kalangitan mula sa likuran ni Yang Kai. Sa araw na ito, ang isang tatlong paa na kakaibang ibon ay malabong nakikitang lumilipad. Nakaharap sa napakalaking artifact tulad ng Heavenly Sword Palace, hindi nag-atubili si Yang Kai na gamitin ang kanyang Golden Crow casting Sun Divine Manifestation sa opening salvo. Pumwesto ang Great Sun sa Asher Dragon Spear habang itinulak ito ni Yang Kai pasulong, hindi pinapansin ang mga hadlang ng kalawakan habang bumagsak ito patungo sa kuta ng kaaway. Kasabay nito, ang mga sinag ng liwanag mula sa iba't ibang divine abilities at artifact ay bumaril patungo sa Heavenly Sword Palace na parang mga bulalakaw. Sa sandaling iyon, ang buong kawalan ay lumiwanag na parang araw na ang mga alon ng World Forces ay lumundag at bumagsak. Nang ang Heavenly Sword Palace ay dumadaan sa Territory Gate, natural nilang na-activate ang isang protective barrier, ngunit sa ilalim ng lakas ng hindi mabilang na divine abilities at artifacts, ang barrier na ito ay hindi tumagal kahit isang hininga bago ito nabasag na parang bula. Ang mga tao mula sa Heavenly Sword Palace ay tila natarante saglit. Bagamat nahulaan nila na sila ay tatambangan pagkatapos tumawid sa Territory Gate, walang sino man ang umasa na ang pananambang na ito ay magiging napakalupit. Sa abot ng mata, walang iba kundi mga kaaway sa paligid nila at lahat sila ay nagtanong ng iisang tanong, paano nauna ang mga tao dito? Martial Pick, Kabanata 4572, Kagilahil Alas. Si Zuo Quanhui, na nakaupo sa pangunahing bulwagan ng Heavenly Sword Palace, ay nagsuot ng malungkot na ekspresyon habang mabilis siyang bumuo ng isang serye ng mga handsil upang kontrolin ang Grand Array ng Heavenly Sword Palace. Alam niya na si Yang Kai ay bihasa sa Dao of Space at kayang maglakbay ng napakabilis. Kung ipipilit ni Yang Kai na tugisin siya, tiyak na hindi makakatakas ang Heavenly Sword Palace. Gayunpaman, wala siyang nakitang anumang senyales na hinahabol siya ni Yang Kai sa daan, kaya nahulaan niya na ang huli ay pumili ng ibang ruta upang bumalik sa Star Boundary upang mag-set up ng mga depensa. At pinatunayan ng mga katotohanan na totoo nga, ang Heavenly Sword Palace ay kara-rating lamang sa Great Territory na ito nang ito ay tambangan. Inaasahan na niya na si Yang Kai ay magdadala ng ilang katulong, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito karami. Higit sa 1,000 Heaven Opening Realm Masters. Kahit na sila ay langgam sa kanyang paningin, sila ay Heaven Opening Realm Masters, gayunpaman. Paano napunta ang mga taong ito dito? Kahit na si Yang Kai ay master ng Dao of Space, hindi niya kayang dalhin ang napakaraming tao. Sa pamamagitan ng isang serye ng mga handsil, ang mga defensive array ng Heavenly Sword Palace ay nagsimulang mag-activate ng patong-patong, ngunit ang mga ito ay nabasag at bumagsak ng paisa-isa. Ang buong paligid ng Heavenly Sword Palace ay nakakabaliw na kumikislap, at ito ay marahas na nanginginig, na naging dahilan upang ang lahat ay mawalan ng lakad. Kilalanin ang kalaban. Sigaw ni Zuo Quanhui, nag-isyo ng utos. Kahit na ang Heavenly Sword Palace ay pambihira, sa huli, isa pa rin itong malakihang artifact ng palasyo. Bagamat kaya nitong ipagtanggol, atakehin, at lumipad, may mga limitasyon sa lahat. Sa ngayon, medyo nag-iingat pa rin si Zuo Quanhui at hindi nang ahas na magpakita, kaya umasa lang siya sa kanyang mga nasasakupan para ipagtanggol. Biglang sumilay ang gintong liwanag sa kanyang mga mata. Tumangala si Zuo Quanhui, at nakita ang isang Great Sun sa dulo ng sibat na humahampas patungo sa Heavenly Sword Palace. Nag-iwan pa ito ng mga pinaso na marka sa kawalan saan man ito dumaan, na nanatili sa napakahabang panahon. Divine Manifestation. Malamig na sumangot si Zuo Quanhui bago itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang paparating na araw. Ang pressure ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay kumalat bilang isang streak ng light shot mula sa kanyang daliri. Sa susunod na sandali, ang araw ay bumagsak habang ang isang alon ng marahas na enerhiya ay kumalat palabas. Si Zuo Quanhui, na nakaupo sa pangunahing bulwagan, ay bahagyang umindayog at kumunat ang kanyang noo. Bagamat magkaaway sila, kinailangang aminin ni Zuo Quanhui na si Yang Kai ay minsan sa loob ng 10,000 taong henyo,
talagang nakakagamit ng Divine Manifestation noong nasa 6th grade Heaven Opening Realm pa lang siya. Si Zuo Quanhui mismo ay hindi pa naiintindihan ang kanyang sariling Divine Manifestation. Sa isang tiyak na lawak, siya ay talagang mas mababa sa isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Higit pa rito, ang sabi-sabi ay naiintindihan niyang kaya ang Divine Manifestation na ito noong siya ay nasa Emperor Realm pa, na sadyang hindi ka panipaniwala. Dahil si Yang Kai ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm at may kanyang Divine Manifestation, nagawa niyang magpakawala ng atake na maihahambing sa isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Bagamat napigilan ni Zuo Quanhui ang pag-atake na ito ng medyo madali, hindi niya maiwasang maramdaman na bahagyang kumulo ang kanyang dugo at enerhiya. Siya ay napakalakas na kapag siya ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm. Kung ang brat na iyon ay makalusot sa 7th grade, hindi ako ang magiging kalaban niya. Kung iisipin, mas lumakas ang hangarin ng pagpatay ni Zuo Quanhui. Kailangan ko siyang patayin bago siya makapasok sa 7th grade kahit na ano pa. Kung hindi, mamamatay talaga ako ng walang libing. Kumikislap ang maraming kulay na ilaw habang lumipad ang napakaraming pag-atake patungo sa Heavenly Sword Palace. Ang Heavenly Sword Union ay natural na hindi uupo at hintayin ang kamatayan, kaya pagkatapos magbigay ng utos ni Zuo Quanhui, agad silang nagsimulang mag-counter-attack. Sa isang iglap, ang magkabilang panig ay nagsimulang makipagpalitan ng mga pag-atake habang ang World Force ay umaagos sa lahat ng direksyon, na nagpagulo ng walang bisa at nag-warping space bilang isang resulta. Gayunpaman, wala ni isang tao ang nasugatan o namatay sa kabila ng pagiging isang matinding larangan ng digmaan. Hindi na kailangang sabihin, kung ito ay 6th grade masters o ang mga nasa ibaba ng kaharian na iyon, ang Voidland ay may mas maraming tao kaysa sa kabilang partido. Ang divine abilities at secret arts mula sa Heavenly Sword Palace ay naharang bago pa man sila makalapit. Ang Heaven Opening Realm Masters ng Heavenly Sword Union ay mayroon ding sariling mga pakinabang, na maaari silang magtago sa loob ng Heavenly Sword Palace. Hanggat hindi nawasak ang Heavenly Sword Palace, magkakaroon sila ng isang layer ng hindi magagapi na proteksyon at hindi na kailangang mag-alala na mapatay. Gayunpaman, paanong ang Heavenly Sword Palace, na mayroong 7th grade Heaven Opening Realm Master Assuming Command, ay madaling masira. Ang napakalaking artifact na ito ay bunga ng hindi maisip na mga mapagkukunan at lakas tao ng Heavenly Sword Union. Karamihan sa mga divine abilities at secret arts na nakatutok sa Heavenly Sword Palace ay na-intercept, at iilan lang sa kanila ang aktwal na nataman ang mismong palasyo. Gayunpaman, dahil sa mga hadlang ng Spirit Array, mahirap para sa Voidland na magdulot ng malaking pinsala sa maikling panahon. Sa larangan ng digmaan, ang Voidland ay may ganap na kalamangan, ngunit ang Heavenly Sword Palace ay parang hedgehog, na nagpapahirap sa sinuman na lunukan. Kung magpapatuloy ito sa mahabang panahon, ang Voidland ay mapupunta sa isang malaking kawalan. Sumayaw ang Asher Dragon Spear sa kamay ni Yang Kai habang malaya niyang ginagamit ang kanyang Limitless Spear Techniques. Ang bawat hampas ng sibat ay sapat na malakas upang makabasag ng isang bituin at makalusot sa isang layer ng mga depensa ng Heavenly Sword Palace, ngunit ang mga array ng Heavenly Sword Palace ay patuloy na muling nabuo, na labis na nakakainis sa kanya. Kasabay nito, sa loob ng Heavenly Sword Palace, napansin din ni Ziyan at ng iba pa na may mali. Matapos ang pakikipaglaban sa isa't isa sa loob ng higit sa isang taon, matagal na nilang alam na ang Voidland ay may parehong lakas at numero sa kanilang panig, ngunit ang mga dating puwersa ng Voidland ay hindi malakas hanggang sa puntong ito. Matapos mag-obserba ng ilang sandali, sa wakas ay natuklasan nila na may ilang 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa Voidland side na hindi pa nila nakita. At hindi lang isa o dalawa, ngunit mayroon kasing 8. Ang 8 ito ay 6th grade Heaven Opening Realm Masters, hindi 8 repolyo ang makikita sa isang lokal na merkado. Saan sila nanggaling? Pagkatapos ng mabilisang pagbilang, mayroon talagang 20 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa panig ng Voidland. Nagulat ang lahat ng miyembro ng Heavenly Sword Union. Mayroon lamang silang 10 tulad na mga masters sa kanilang panig, kaya ang kabilang partido ay doble ang kanilang bilang. Kung hindi dahil si Zuo Quanhui ang namumuno sa lugar na ito, lahat ay matagal nang tumakas. Master. Tumawag si Ziyan kay Zuo Quanhui, habang nagtatanggol at umaatake. Alam ko. Si Zuo Quanhui ay nakaupo pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa paligid habang sila ay kumikinang ng maliwanag. Nakakamangha, lahat sila ay kakasulong pa lang sa 6th grade, ang star boundary na iyon ay talagang nagdadala ng malaking kapalaran dito. Dahil medyo tensyonado ang sitwasyon, ang iba ay nabigong bigyang pansin ang mga detalye, ngunit si Zuo Quanhui,
Sa kabilang banda, ay masasabi sa isang sulyap na ang 8 bagong 6th grade na aura ay hindi matatag, ibig sabihin, lahat sila ay may kakasulong lang sa 6th grade Heaven Opening Realm kamakailan. Gayunpaman, hindi inisip ni Zuo Quanhui na ang mga taong ito ay diretsong sumulong sa 6th grade. Kung tutusin, gagawin silang mga core na disipulo kung sila ay ilalagay sa alinman sa mga cave heavens at paradises na may ganoong kakayahan. Paano magkakaroon ng napakaraming talento sa antas ng henyo sa Voidland? Ang tanging naiisip niyang paliwanag ay ang World Fruit. Marahil ang mga taong ito ay umaban sa 5th grade at kumain ng isang mid-grade World Fruit bago maabot ang 6th grade. Biglang may naalala siya. Sabi ng chismis na nakamit niyang kay ang 5th grade Heaven Opening Realm sa labas ng Shadowless Cave Heaven. Imposible para sa kanya na pekain ito sa harap ng napakaraming masters, ngunit nakarating na talaga siya sa 6th grade Heaven Opening Realm nang sumali siya sa Dao Theory Assembly. Dati, hindi maintindihan ni Zuo Quanhui ang nangyayari, ngunit ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat, o kaya naisip niya. Kaya lumalabas na si Yang Kai ay kumain ng isang world fruit matagal na ang nakalipas upang itaas ang kanyang cultivation sa 6th grade Heaven Opening Realm. Si Marshall Nephew Yin, ayon sa iyong investigasyon, nagbunga na ba ang World Tree sa Star Boundary? Tanong ni Zuo Quanhui. Nag-isip sandali si Yin Xinjiao bago sumagot. Hindi ko alam. Kahit na gumamit ako ng soul searching technique sa babaeng iyon, hindi kumpleto ang impormasyong nakuha ko. Ang alam ko lang may World Tree sa Star Boundary. Malumanay na tumango si Zuo Quanhui sa kanyang pangunawa. Kung ganoon ang kaso, dapat totoo ito. Nagbunga nga ang World Tree. Hindi ko talaga inaasahan na may ganitong himala na magaganap sa malayong backwater na ito. Sa kanyang opinyon, dahil ang World Tree ay namumulaklak na at nagbunga, ang mga tao ng Voidland ay tiyak na nakinabang dito. Dahil iyon ang nangyari, hindi imposibleng makakuha siya ng high-rank World Fruit dito. Kung makakakuha siya ng high-grade World Fruit, agad siyang makakasulong sa 8th grade. Sa oras na iyon, magagawa niyang sirain ang Voidland sa isang pitik ng kanyang daliri. Kahit naharapin niya ang Divine Spirit na sina Zhu Jiuyin at Bishi, magkakaroon pa rin siya ng lakas na lumaban. Ang tukso ng isang high-grade World Fruit ay hindi mapapantayan. Noong una, medyo natatakot siya na susundan ni Zhu Jiuyin si Yang Kai dito at tambangan siya, ngunit ngayon ay wala na siyang pakialam doon. Kahit na ano, siya ay isang elder ng Thousand Cranes Paradise. Maaaring siya ay binansagan bilang isang taksil ng Thousand Crane Paradise ngayon, ngunit alam ng lahat kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Si Zhu Jiuyin ay maaaring walang lakas ng loob na patayin siya. Sa pag-iisip ayon sa mga linya, nagpa siya si Zuo Quanhui at binago ang kanyang selyo ng kamay. Sa susunod na sandali, ang Heavenly Sword Palace ay nagpakawala ng kalabog habang ito ay diretsong lumipad patungo sa Star Boundary, na pilit na nilalabanan ang pambobomba ng maraming Heaven Opening Realm Masters sa kawalan. Pigilan mo siya, napasigaw si Yang Kai nang makita ito. Ang mga shockwaves mula sa labanan sa pagitan ng Heaven Opening Realm Masters ay masyadong malaki, kaya kung ang Heavenly Sword Palace ay talagang sumugod sa paligid ng Star Boundary, ang Voidland ay mapipilitang mapunta sa isang passive na sitwasyon. Sa oras na iyon, ang mga kamay ng Voidland ay nakatali habang ang Heavenly Sword Union ay makakalaban ng walang takot. Ang mas malakas at mas nakakatakot na pag-atake ay umulan sa Heavenly Sword Palace mula sa lahat ng dako. Kahit na sinubukan ng maraming Heaven Opening Realm Masters ng Heavenly Sword Union ang lahat ng kanilang makakaya na pigilan sila, hindi pa rin nila ito ganap na nagawa. Ang Divine Abilities at Secret Arts ay sunod-sunod na dumaong sa Heavenly Sword Palace, na naging sanhi ng pagkutitap at pagkabasag ng mga hadlang nito. Gayunpaman, ang mga bagong hadlang ay itinayo sa susunod na sandali, na kumakalat ng patong-patong at pinuprotektahan ang lahat sa loob ng Heavenly Sword Palace mula sa mga paparating na pag-atake. Nang makita ito, dilat na dilat ang mga mata ni Yang Kai. Agad siyang nag-teleport sa harapan ng Heavenly Sword Palace bago sumigap. Dragon Transformation. Sa sumunod na sandali, umalingaw-ngaw ang isang nakakabinging dagandong ng dragon nang lumitaw ang isang malaking ulo ng Golden Dragon sa likod ni Yang Kai bago ito bumulusok sa kanyang katawan. Biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na pagsabog habang ang figure ni Yang Kai ay namamaga sa ilalim ng nakatulala na mga tingin ng Heaven Opening Realm Masters ng Heaven Sword Union. Sa lalong madaling panahon ay naging isang ilang libong metro ang haba ng napakalaking half-dragon sa isang kisap mata. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng dragon scales, at ang kanyang mga kamay ay naging dragon claws. Ang dragon tail sa kanyang likod ay umindayog pabalik-balik, at tumubo ang dragon horns sa kanyang noo. At nang umiling siya, ang kanyang dragon beard ay kumikislap.
Sa susunod na sandali, isang mayamang dragon pressure ang kumalat sa paligid. Ang mas nakakagulat ay ang Asher Dragon Spear sa kamay ni Yang Kai ay lumaki din. Ang napakalaking Heavenly Sword Palace ay talagang mas maikli kaysa kay Yang Kai na yumako sa kanyang half-dragon form. Tila naapektuhan ng dragon pressure ni Yang Kai, ang isa pang malakas at nakakakilabot na dragon roar ay umalangaw habang si Zhu Qing ay biglang nagbago bilang isang dragon na ilang libong metro rin ang haba. Ang dragon na ito ay pulang-pula, na nagbibigay ng impresyon na parang natatakpan ito ng nagngangalit na apoy. Kung ikukumpara sa half-dragon form ni Yang Kai, ang dragon form ni Zhu Qing ay malinaw na pure blood. Dumiretso ang pataas ni Zhu Qing bago nagpakawala ng nagniningas na dragon breath diretso sa Heavenly Sword Palace. Kasabay nito, itinulak ni Yang Kai ang kanyang sibat. Ang malaking Asher Dragon Spear ay bumagsak sa mga defensive array ng Heavenly Sword Palace nang walang anumang mag-agarang galaw. Ang Asher Dragon Spear ay isa ng walang kapantay na sandata, at kasama ng nakakatakot na lakas ni Yang Kai na maaaring yumanig sa araw at buwan, ang mga nagtatanggol na array ay natusok na parang papel. Ang mga tao sa Heavenly Sword Palace ay nataranta habang ang napakalaking anino ng sibat ay mabilis na pumuno sa kanilang paningin at isang napipintong banta ng kamatayan ang humawak sa kanilang isipan. Sa kritikal na sandali, isang malamig na ungol ang umalangaw mula sa loob ng Heavenly Sword Palace habang ang dragon pressure ay bumagsak. Si Zuo Quanhui, na nasa pangunahing bulwagan, ay agad na itinaas ang kanyang espada bago ito ibinaba. Ang kanyang mga galaw ay matikas. Isang-isang metrong haba ng sword wave ang hamampos sa hangin, direktang naghiwa sa half-dragon form ni Yang Kai. Sa sumunod na sandali, bumulwak ang isang bukal ng dugo.